Another day, another life na naman tayo. So let's do some afternoon routine with us. So, let's start. So, yes, kakatapos lang nila ng paivalin. Sorry, masyado palang maliwanag. So, i-turn off na lang natin. So, let's go back. So, kakatapos lang ng mga sukat natin kumain for paivalinan. So, when we say paivalinan, it's dinner. Kasi sa ILTA, usually ang kinakain nila is we have the paiva kahve, usually around 2 p.m. and have also the paivalinan, around 4:30 p.m. po siya, and we have also the ILTA pala, yun na po yung pinaka-supper nila, which started around 7 bago po sila matulog. And of course, after natin silang pakainin, kailangan natin iayos yung kanilang mga tiskit or yung mga pinagkainin nila, yung mga plato, kutsara, baso. Kasama po yun sa routine pag nag-iilta ka. Pero pati naman usually pag amo. Pero hindi kasi lahat ng unit or hindi lahat ng uksiko is meron silang agustaya. Like for us, meron kaming agustaya pero sa morning po siya po yung nag-aayos ng aming pagkain from the entire day. So, kami, kinukuha na lang namin. Or it's either pinapainit na lang namin. Tapos, sinaserve namin sa aming mga sukat. Pero for the tiskit, kami po mismo ang gumagawa. So, kasama po yun sa aming routine. Nakakapagod siya actually kasi if you're working in nursing home or sa Hoiva Koti kung nasaan ako ngayon, you need to be flexible kasi una sa lahat, hindi lang po pagbibigay ng gamot, hindi lang po pagpepesot or doing the ILTA routine ang ginagawa namin, kasama na po doon yung paghuhugas ng mga plato ng pinagkainan nila. Kasi sa gantong klase ng trabaho, hindi ka po pwedeng mamili or hindi ka pwedeng mag-inarte. So, ang gawin mo na lang, gawin mo yung trabaho mo. Pero, syempre, of course, let's face it, hindi ako ipokrita. Meron tayong mga katrabaho na porke lahihoy kaya sila o nagbibigay sila ng gamot is hindi na po nila ginagalaw yung mga tisket. But of course, yes, may kanya-kanya po kaming responsibility as a lahihoy taya or as a hoy baabus taya. Pero syempre, kumbaga yung tinatawag ba nating tulungan, gaya nga ng nabanggit ko before, hindi naman nakakabawas ng dignidad kung tutulungan mo yung katrabaho mo, 'di ba? So why not? So at this time, kailangan din natin i-kolekta yung basura kasi mahirap po kasing paabutin siya ng umaga mga beshi na mamaho siya, lalo na yung mga biyate or yung tinatawag nating biodegradable. So kailangan po natin yung itapon after ng ating shift. FYI, hindi pa po tapos ang shift ko dito mga beshi ha. Kumbaga may time lang po kasi ako para mag-ayos. So, after po nito, mag-break na ako. So, gusto ko kasi yung maayos, malinis yung nakikita ko habang naka-break ako. Pero of course, magkakaiba po kami ng diskarte ng mga katrabaho ko dito. Kung ako ganun po yung diskarte ko, sa kanila iba naman po. So, kanya-kanya lang naman po yun. So, let's go back. So, kukunin ko din yung mga basura, yung mga diapers sa kwarto ng aming mga pasyente, and dapat palitan mo po yung basura para prepared na siya para sa gabi. So, let's go. Magtapon na tayo ng basura. Yun lang po. Thank you for watching. Bye-bye!